Yung sunod mga kababayan na patungkol po ito kay Speaker Romualdez at kay Representative Adjong. Sino ba to si Representative Adjong? Ang sabi niya dito mga kababayan, bakit daw napakaraming bumoto na mga taga Mindanao Congressman kay Romualdez? Eto na. Naku mga kababayan, mga taga Davao Region na congressman, bakit daw napakaraming bumoto sa Davao Region kay Romualdez? Sabi dito, Davao Region support House Speaker Martin Romualdez. Una, Davao de Oro 1st District Maricar Zamora. Davao de Oro 2nd District Jong Sinesa. Davao del Norte 1st District Representative D. Carlo Uy, and Davao del Norte 2nd District Jose Manuel Lagdameo. Yung sinabi ni Digong na sipon ng sipon. Adik daw. Davao Oriental 1st District Nelson Dayanghirang Jr. Davao Oriental 2nd District Chino Almario, yung gwapo. Yung may abs, hindi katulad kay Baste, parang gasol na pinaupo na puro tatak, parang branded na gasol. At si Davao del Sur, Lun District Jan Trasi Cagas. So ngayon mga kababayan, bakit nga ba daw ang daming bumoto na taga Mindanao or taga Davao? Mga kababayan, kasi ganito po yan. Ang sabi ni Adjong, ito ang nagpapatunay na ibig sabihin, bibitawan na po nila mga Duterte. Ano bang mapala nila sa DDS? Anong mapapala nila sa mga Duterte? Una, kung didikit sila kay Digong, madadamay sila sa kabulastugan, baka possibility, dadamputin din sila ng ICC. Diba? Ngayon, ang sabi ni Adjong, mga kababayan, ngayon, mga kababayan, kung kakampi itong mga kongresista, kay Duterte, may possibility na madamay pa sila. So ngayon, ang sabi ni Adjong, the numbers don't lie. This means that more of our people in Mindanao appreciate what the House and the Speaker Romualdez are doing to improve the lives of the people. Diba? So, ibig sabihin, yung numero na bumoto at sumuporta kay Romualdez, nagpapatunay lang at hindi nagsisinungaling. Diba? Hindi nagsisinungaling na nararamdaman ng tao at ng mga politician sa Mindanao na si Romualdez ay gumawa at nagpa-improve sa mga buhay ng mga tao doon or nagpapabago. Di ba? Ngayon, bakit ayaw nilang iboto si Pulong? Kasi wala nga silang makikitang pagbabago. Yung simpleng baha nga lang, hindi masolusyonan. Yung simpleng baha nga lang, hindi nila maiwas-iwasan na pupunta talaga sa syudad. Take note city yan, binabaha. Okay lang kung ang Maynila, babahain, kahit ang baha, napakalinaw, walang basura. Ang Davao, pag naglakad ka, hindi mo nga makikita kung kanal ba Bakit? Ang tubig, kulay burak. Yan ang nagpapatunay, mga kababayan, na maraming bumoto kay Romualdez at hindi po nagsisinungaling ang numero. Bakit? Nakikita kasi nila ang pagbabago. So sa madaling salita, kaya bumoto kay Romualdez yan at ayaw kay Pulong. Kasi wala naman silang makukuha. Anong makukuha nilang pagbabago? Anong makuha nilang improvement? Ito lang mga DDS lalong-lalo na sa Davao City. Huwag po kayong magalit sa akin. Bakit? Kasi kung hindi totoo na may baha, kung hindi totoo na purwisyo yung baha na yan, di sana hindi magsasalita si Carlo Nograles. Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Biruin ninyo, sawa na ang mga taga Davao Region sa mga Duterte. Anong makukuha nila? Pag dumikit sila kay Digong, madadawit pa sila at baka isa sila sa damputin ng ICC. Pag dumikit sila kay Sara, pagtatawanan sila. Bakit? Anong makukuha nila kay Sara? Di ba? Anong makukuha nila kay Sara? Wala. Sa tingin siguro nila, kapag si Sara tatakbo sa 2028, manalong presidente, mas lalong lulugmok ang Pilipinas. Ako, sa totoo lang mga kababayan, nakikita ko na po ang future kung si Sara ang maging presidente sa 2028. Una,
Kung si PBBM, naranasan ni PBBM ang patutsada, paninira, hanap butas, paninisi, mas matindi times 3 pa ang dadanasin ni Sara. Bakit? Kung si PBBM, kaliwat kanan ang batikos ni Sara, pag si Sara naging presidente, ito lang ang masasabi ko. Ang kalaban niya, loyalista, pinklawan, dilawan, at yung mga DDS na bobo na nagigising. Diba? Ngayon pa nga lang na vice president siya, walang kwenta. Ano pa pag naging presidente na siya? Diba? Saan ka aasa? Tandaan ninyo, yung mga bobong DDS nga umasa ng umasa na kapag nakauwi si Duterte, magbabago ang buhay nila. Putang ina, si Digong mamamatay billionaire. Kayong mga DDS mamatay kayo worker. Ang tanong, manalo kaya? Manalo po talaga si Sara, mga kababayan. Huwag na po kayong magalit dyan. Kung si Sara tatakbong presidente, mananalo po siya sa 2028. Bakit? Ayon nga kay Miriam Santiago, ang tanga at bubong politiko, mananalo po yan kung ang buboto sa kanya kapwa na tanga at kapwa na bobo. Kasi marami sila. Di ba? Ganon yan. Ang tanga at bobong politiko, mananalo. Lalo na't ang buboto sa kanya, tanga at bobo rin. Di ba? Kasi sila lang din yan magsasama-sama. Imposibleng hindi manalo. Manalo yan, Ma'am Carol. Kasi nga, bobo siya, tapos tanga siya, ibubuto din siya ng bobo at tanga niyang supporter. Hindi nakita nyo na, si Kilay, binulsa na ang daan-daan bilyon, support pa rin sila. Pero nung una, binanata ni Marlica. Tapos ngayon, kinain nila. Dati kung naalala nyo paano birahin ni Marlica si Kilay, yung asawa daw ni Kilay doon sa ibang bansa, takbo-takbo kung saan-saan para mapansin daw na maging model at maging endorser. Tapos saan daw kinuha ni Puso yung pera niyang pinanggastos doon sa Amerika kaya nagkautang-utang daw itong si Kilay. Tapos ngayon magugulat kasi Kilay kinampihan na nila, di ba? Yan ang sakit ng mga DDS. Yung magsuka sila, tapos kainin nila ulit yung sinuka nila. Tapos ngayon tignan ninyo. Si Harry Roque, sabi ni Digong. Yan, kita nyo mga kababayan, no? Sabi ni Digong, hindi ko kailangan ng tulong ni Roque. Umuwi siya sa Pilipinas. Bakit? Pugante siya, dumadamay pa ako dyan sa kaso niya. Yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Darating ang araw na si Roque, ilaglag si Digong. Kasi ang sabi ni Digong, hindi ko kailangan ang tulong ni Roque. Ang dapat sa kanya ay umuwi siya sa Pilipinas, baka madawit pa ako sa kaso niya. At baka yan pa yung hindrance sa kanyang kaso sa ICC. Kasi ang gusto ni Roque, kasuhan ang Netherlands. Kasi nakipagsabuatan daw sa Pilipinas sa pagkidnap kay Digong. Ngayon nagalit si Koopman. Sabi ni Koopman, tanga ba siya? Kabaliwan po yang suggestion niya. Nakasuhan natin ang government ng Dutch government o Netherlands kasi nakipagsabuatan daw sa Pilipinas para kidnapin si Digong. Hindi niya alam na nasa Netherlands si Digong ikinulong. Ngayon, sa tingin mo makalaya pa si Digong kung kasuhan mo ang Netherlands? Kaya sinabihan dyan ni Koopman na kabubuhan, katangahan at kabaliwan na suhestyon yan. Sa tingin ninyo, hindi si Harry Roque maglaglag kay Digong dyan. The more na pag-inita ni Digong at ni Koopman si Roque, dyan na magsasalita si Roque na si Digong ang nasa likod ng pagkasangkot niya sa Pogo. Ilalaglag ni Roque yan. Kung si Roque pa nga lang milyon-milyon ang kinita sa Pogo, paano pa ang presidente? Si Digong ang pumirma dyan na gawing legal ang illegal na gambling na Pogo doon sa China galing. Diba? Once na ganyan ang mangyayari, tinakwil siya ni Digong. Ayaw daw tanggapin ni Digong ang tulong ni Roque kasi baka madawit pa daw si Digong dyan sa kaso ni Roque. At yan pa daw ang kadahilanan na hindi makauwi si Digong ng Pilipinas. Hindi inisip ni Digong na kapag si Roque kumanta, malaki po ang natanggap ni Digong dyan. Kasi kung si Roque nga milyon-milyon ang tinanggap, si Digong pa kaya?
Baka nakalimutan ninyo, minsan nang ikinanta ni Digong niya, ay ni Roque yan. Ito Roque. Pogo. To Duterte. Nako, mga kababayan. Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Rinig din nyo? Mga DDS, pakinggan ninyo. Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Anong sabi ni Panelo? Si Roque, madaldal yan. Diba? Si Roque, ang magpapagulo lalo, tapos na yung issue ng nanganak. Kasi madaldal siya. Tignan mo, ang Pogo nagbibigay ng cash resources sa presidente. Eto, hindi yan AI. Mismo yan, nagsalita si Roque dyan. Kung si Roque tumanggap ng milyon-milyon, how much pa si Digong? Kaya pag-initan nyo. Pag-initan ninyo si Roque. Yan yung panahon na si Roque babaliktad yan. Good luck. Diba? So dito tayo, mga kababayan. Sunod. Eto na, mga kababayan. Atong ang, nako po,